Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 17 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Isa naman ka edisyon para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong aga dari sa Radio Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan, sa aton nga mga balita nga patpaton subong aga, mga kabiyanan, hindi lang men's basketball no ang amat-amat nga nagahatag sang pagkilala sa pungsod naton. Mga kabiyanan, do mas ano man no nagapaninguha man ang Gilas Pilipinas Women matapos ngati ang ila Cinderella run sa FIBA 3x3 Asia nagresulta sa isa ka historic silver medal. Samtang sa boxing naman, temprano pagin patulog ni Mark Magnifico Magsayo ang iya kasumpong sa ilang hampang sa UFC Apex sa Las Vegas. Lightweight debut ni Mark Enino. Undefeated ini siya sa super featherweight. Pero do wala mo gid makitaan sang problema si Mark no sa pagsaka niya. Samtang si Emmanuel Jimwell Pacquiao Jr. first professional win niya no kontra sa American challenger nga si Derek Gates sa Pechanga Resort and Casino sa Temecula, California. 3 months after sang opening pro career niya with a majority draw kontra kay Brendan Lally, ang bata ni pambansang kamao Manny Pacquiao, temprano pa gin patulog temprano gid. Lagid sang sloppy starts o careless engagements si Jimwell para makuha ang first win niya sini no. Kag sa iban pagid naton nga balita, nagahilapit na ang NBA playoffs. Kamusta na ba lang inyong mga teams? Temprano pa ba lang ang mga pahuway o kung may ano pa
makalagas pa sa play-in. Importante man lang sini nga makahampang ka sa play-in para may tsansa ka nga makasulod sa playoffs. Onse minutos makaligad sa takna ng alas G sa aga. Kag subong man nga aga mga kabyanan, kaupod ta ang two-time gold medalist sa Wevraa nga taga Gimaras mga kabyanan. Dua ka gold niyang nadagaan niya sa athletics. Si Devrel Gailo Laburdo. Nagdaog ini siya sang gold sa 100-meter run kag 200-meter run secondary boys. Taga Tamburong, San Lorenzo. Pero nag-eskwela ini siya mga kabyanan sa Hordan National High School. Grade 12 student athlete. Kaupod naman karon ang iyang coach no or ang iyang trainer nga si Ma'am Vera Villagonisa Fatagani. Minutos makaligat sa takna ang alas G sa aga sa aton nga pagbalik. Dugang mga balita aton nga patpaton sa programa Sports Zone. Natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! ayos lang di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 19 minutos, makaligid sa takna ng alas 10 sa aga para yung kamong nagkapamati diri sa gyapon sa programa Sports Zone. Kabilang kadto kita sa balita sa NBA. Ano yung ginabantayan sa kadamaan ng mga fans subong. Naghingapos na lang gid ang elimination round. Kag mag-advance na ang mga teams no sa playoffs. Ang first 6 o kung ang top 6 teams sa kada conference, Western kag Eastern Conference, sulod na ni sila sa playoffs. Pero ang mga teams nga ara sa ika-7 tubtob ika-10 nga pwesto, mga kabyanan magahampang pa ini sila sa play-in. So ano ba lang ang mga teams no ang posible nga magahampang sa play-in? Mutata kon subong no ang iti subong no ara ang kung butang tabi subong ang umpisa sang playoffs. Iti may ano pa may mga 3 to 4 games pa nga nabilin, may ara gani nga ti anong pa ka games no ang nabilin. Hindi, 4 tsakto. 3 to 4 games na lang gid ang nabilin no sa mga teams
importante ni sa mga teams nga ara sa ikapito tubtob ikapulo nga pwesto. Iti ang awayan pa nila ni ang duwa ka nabilin nga spot sa playoffs. Adto kita sa Western Conference, ari sigurado na niya ang Oklahoma. Kuha nila ang top spot with 62 wins, 16 losses. Nagapangadua ang San Antonio Spurs nga may 59 wins, 19 losses. Layo ang diferensya, no? Sang San Antonio sa ikatatlo. Ang Los Angeles Lakers, tie ini sila sang Denver, 50 wins, 28 losses, 8-game winning streak ang Denver, no? Naga-peak ang hampang nila subong. Ang challenge subong sa Los Angeles Lakers kay wala si Luka Doncic, ang ila star player, kag si Austin Reeves. Duagid, no? Masiling naton na ni sila, starting 5 ni sila sang Lakers. Ang waay kay na injured ini sila baw. Ano man nga klase ka timing, no? Nga palapit ng playoffs kag nagkalabalda ining mga masaligan nila nga players. Ara subong sa ikalima nga pwesto ang Houston Rockets, 6-game winning streak sila. Daog sila kahapon sa Golden State Warriors, 49 wins, 29 losses. Ikaanom ang Minnesota Timberwolves, 46 wins, 32 losses. Okay. Ang 3-4-5, pwede pa ni magbag-o kay gamay man lang ang bad si Hanay, isa man lang ka game 50-28, 49-29 ang Houston Rockets. Butang da magsunod-sunod ning perde sang Los Angeles Lakers, pwede pa sila mahulog sa ikalima. Pwede man magsaka ang Denver or pwede man magsaka ang Houston Rockets. Depende sa 4 games nga nabili nila. Ikaanom ang Minnesota Timberwolves, 46 wins, 32 losses. Ikapito ang Phoenix Suns, 43 wins, 35 losses. LA Clippers, 40 wins, 38 losses. Portland Trail Blazers, 40 wins, 38 losses. Ang ikapulo, ang Golden State Warriors, 36 wins, 42 losses. So, na niya ang Golden State, sigurado na niya sa ikapulo. Kay, ang Memphis, 25 wins. So, 11 games kidyang abanse ang Golden State sa Memphis. Ito eliminated na ini sila, no? Upod ang Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, kag Utah Jazz. Kung ano man ang natabo subong sa Dallas Mavericks, pasalamatan gid nilang ila management dira subong. Ang ilang manager bala, si Nico Harrison, sa pagwasag sang team, nati bag-o lang nakasulod sa finals, gin-trade nila ang ila star player. Amo gid ang pinaka tapos ang ginbaylo kay Luka Doncic, subong wala na nagahampang sa Dallas Mavericks. So dira nyo gid makita kung ano ang pwede mahimo sang isa ka management. Nati sa isaya lang kasala, sa isaya lang kahulag, sa isaya lang kapagsaylo sang player, nagkalawasag na ang team. Magado disoriented subong ang Dallas Mavericks. Paano ka magka-problema sini kay ang star player mo, ang franchise player mo, ang player nga posible makakuha sang kampyonato. After pila ka years, nakabalik ka mo sa finals. Tapos sa muning ginhimo sang management, diri gid yan nagka-problema. Isubong ang Lakers tanawa bala steady sila. Para sila sa playoffs, gamay na lang niyang tulod sa Lakers dako ba ng tsansa nila sila maka-contend sa kampyonato. Importante healthy si Austin Reeves, no? Kag siyempre si Luka Doncic. So Western Conference ning ginistoryahan ta kadto kita sa Eastern Conference. Detroit Pistons nagapanguna, nasundan sang Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers. Ang sadya subong, ang ikalima nga pwesto tubtob ikasyam
Kaya pwede pa ni magbago. Are, i-explain ko sa inyo, no? 45 wins. 45 wins ang Atlanta Hawks. 34 losses ang Atlanta Hawks. 45-34. Ika-anom ang Philadelphia. 43-35. Toronto Raptors. 43-35 man. Ika-walo ang Charlotte Hornets kay Orlando Magic. 43-36. So, ang nabilin nga hampang, 3 to 4 games. Subot silingon, kung magsunod-sunod ang imo kalutusan, pwede ka pa mahulog. Pwede pa ni may tsansa pa ni mahulog ang Atlanta Hawks kung hindi nila masecure ang tatlo nila kahampang. Pwede sila mahulog. Kag mangin play-in na team sila. Kag amo na hindi gusto sang team nga matabo. Iting Cleveland, medyo malayo na 49-29. So, ano na niya? Sigurado na ni sila sa ikaapat nga pwesto sa 4th spot. Pero ang Atlanta Hawks, ano pa ni? Kinanglan niya pa ni i-secure ang tatlo ka nabilin nga hampang. Amuman sa Philadelphia, Toronto, Charlotte, Orlando. Depende sa ilang kung sino ang gusto nga mag-playoffs dayon. Hindi na mag-play-in. Iti, dugang pag hindi na nga panghangkat sa team kung maghampang pa sa play-in. Unlike nga kung makasulod sila sa top 6, medyo ano ka nagawa, mapinsar mo na bla, okay, amo ning makontra ko New York Knicks. Preparahan ko na. Or Cleveland Cavaliers. Kaya yung Detroit kag Boston siniya, mahulat pa ni sila kung sino ang magadaog sa play-in. 7th spot kag 8th spot. Muna ang balantayan, no? Kaya nag-umpisa ini sang hindi kita magsala sang bubble nga may play-in. Kaya nakita naton mas nangin exciting pagid ang NBA. Bangod sining NBA nga bago nga setup no sa NBA. Ngati may play-in na. Kaya sang una top 8 wala na dayon sang mga play-in. Pati nag-evolve man ng ang NBA. Nag-adapt man sa mga pagbago. Best of luck no sa tarang teams. Ang importante sini healthy. Iti amo ni ang amo ni ang nangin kapital sang Western Conference champs, kati NBA champs nga Oklahoma City Thunder. Kay kung nadumduman ninyo sang 2025 season, nangin healthy, nangin intact ang roster sang Oklahoma kag nakuha nilang kampyonato. Pero ang gabalabag sini sa tutunlan sang Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs. Kaya ara si Victor Wembanyama. Pero ang Los Angeles Lakers, kung healthy ni ang dua ka player nila, si Austin Reeves kag si Luka Doncic, sigurado may may laban ni sila sa top teams. Pero before na balda si Luka Doncic, kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati kontra Oklahoma City Thunder, medyo tambak tong hampang nila, no? Pero hindi man na buot silingon, kung natambakan sila sa elimination round, sa playoffs, hindi mag-improve ang team or hindi maghimo sang adjustment. So, amo nang balantayan. Iniway niya sang butanta number 1 ka, tapos kontra mo halin sa play-in. Hindi ka magsiling, mas basko ko ni sa ila, kayang-kaya ko ni sila. Hindi. Dapat i-secure mo gidya ang, i-secure mo gidya kada hampang. Hindi ka pwede nga mag-underestimate dira or maghatag kumpiyansa. Kaya ang mga players dira kalidad. Pareho ni sa LA Clippers, ara pa sila Kawhi Leonard. Although nga doon nakita mo na gid man nga nagnubo na gid man ang hampang niya. Pero may mga backup pa siya. Ang Phoenix Suns, ara sila Devin Booker, si kababayan naton dira si Green. Natigin trade from Houston Rockets to Phoenix Suns. Minnesota, syempre sila dira. Sila Julius Randle, Naz Reid, Rudy Gobert, siyempre si Anthony Edwards. Sa Houston Rockets naman, ara dira ang baby Jokic nila, si Alperen Sengun. Ara man dira ang Dwaka Thompson. Ang isa lang, no? Si Amen. Tapos si Kevin Durant. Sa Denver Nuggets naman, Nikola Jokic, si Jamal Murray, si Aaron Gordon. So muna sa Eastern Conference naman, challenge ni for Detroit.
Kaya wala si Cade Cunningham. Paano sila magahampang sa playoffs nga wala ang ilang star player, ang ilagid nga main man. Sa Boston Celtics, good news kiti nakabalik na si Jason Tatum. So ano bala ang duo nila sini? Padayon nga kiti 2024 silang nagkampiyon. So makabalik bala sila sa final. So amo nang pamangkot ang New York Knicks. Tubtob subong nagahandom pa nga makuha ang kampyonato ngati ay gid ni sila kaagi pa kampiyon kundi kita magsala no. Alin sang naghampang sila sa NBA. Ang Cleveland Cavaliers with the addition ni James Harden, galaom sila nga makabalik sila sa finals. Kung maka-contend naman sa titulo no. Iti, ang last nila sini nga tilaw sang kampyonato sang time pa ni LeBron James ang 2016. Atlanta Hawks sa pag-acquire nila sa mga bag-o dira nga players, nagalaom sila nga makasaka man or mag-improve man ang ilang performance sa playoffs. Ang Philadelphia, ara man sa gihapon sila Joel Embiid, Paul George. Sa Toronto Raptors sila Brandon Ingram. So muna no, ang mga teams nga balantayan kung sino gid bala ang magasulod sa playoffs. So, mga next week, planchado na ning mga schedule. Kasi bantayan nyo na lang, no, ang dugang ng mga updates diri sa aton nga pagpangalagat. 32 minutos makaligad sa takna ng alas G sa aga. This time, magakwa kita sang report. Mga kabyanan, ang Pasig City mag-launch. Grabe, no? Bago lang natapos ang Wevraa sports program sa gihapon. Pasig City mag-lunsar sang libre nga summer sports clinic. Sports clinics para sa mga young individuals. Kuwaunta ang detalye sa report ni Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas, report. Yan, mayong aga. Paul, maayong aga, sakto ina Paul, no? Bago lang tapos ang aton nga paghiwas sang Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Ciudad sang Pasig. Paul, wala nagauntat no ang aton nga City Sports Development Office sa pagtanyag no sang mga trainings or libre nga sports training sa aton nga kabataan. Ang aton Paul no nga lokal nga panguluhan maga-kick off sang ila nga serye sang free sports clinics this summer no, mag-aumpisa ini po sa May 4 kung sa diing gin-designate or gin-desenyo ini po para nga mag-promote no sa physical fitness kag syempre i-nurture man naton ang young athletic talent. So may ara po nga nanoy tuhay nga mga sports events nga lakip sa siniman nga sports clinic, lakip diri po ang archery, chess, table tennis, basketball, volleyball, boxing, arnis, sepak takraw, baseball, athletics, tennis, lakip man diri ang Muay Thai, wushu, taekwondo, football, badminton, cycling, shooting, kag softball. So sa mga interesado naton Paul no nga mga young individuals dira sa Pasig City, pwede sila makig-angot sa aton nga City Sports Development Office nga nahamtang dira sa City of Pasig Arena o kon magtawag Paul sa landline nga 311-5781. Liwaton nato na 311-5781. So once again Paul, ini no nga sports clinic libre ini sa aton nga mga young pasinhons nga tiluyag Paul no nga mag-spend abi sang ilang summer kiti tapos naman no ang aton nga school year 2025 to 2026, pwede gid sila maka-avail sang sini nga libre nga training. Last year Paul may ginahiwat man no nga libre nga sports clinic ang ato no nga LGU Pasig City kag miara po sa more than 300 ka mga young athletes or young pasinhons naton Paul no ang nag-avail sa sini nga libre nga summer sports clinic. So miara po nga mga facility dira ang aton nga Pasig City kag syempre bag-o human Paul no ang aton nga Ricardo P. Palmares Senior Memorial Sports Complex. So pwede gid ini no magamit sang aton nga kabataan para sa siniman nga sports clinic Paul. Nami gid yan kiti sige-sige after sang ang ano bala ang mga kabataan may may
dugang naman silang matunaan sa Yes. sports clinic nga preparar sa Pasay City Government. Yes, ang tuyo Paul no ni Pasay City Mayor Stephen Palmares nga ubrahon nga sporting capital no of Western Visayas ang Pasay City kiti without Negros Occidental na subong Paul no amo inino ang handom sang aton man nga alkalde kag miara kita Paul na baton Paul no nga information nga ang Visayas leg sang National Sepak Takraw tryouts no para sa men and women hiwaton man no this coming April 18 dira sa City of Pasay Arena ini Paul no nga selection process diri no ilantawon kung sino bala ang mga representante sang pungsod para sa Asian Sepak Takraw Federation o kon ASTAF U19 or under 19 sa Asian Sepak Takraw Championship 2026. So, ang ibang paginaton Paul no nga details ginahulat-hulat lang naton Paul no pero inihiwaton ang National Sepak Takraw tryouts for Visayas leg sa Pasay City on April 18. Din pa kamo sina libre, hindi na kamo maggasto. So maayo gid nga Yes. kaysa sa halaka mo da ka cellphone ng aton Yes. mga kabataan, pili lang kamo kadamo sa mga sports na pwede nyo gid maintrahan kung hindi nyo gusto nga mabudlayan kamo sa contact sport. Ara man dira may mga Yes. chess man, kadamo nga hampang nga pwede nyo gid intrahan. Yes, kag i-highlight gid naton Paul no, this is for free ha. Wala sang bayran no ang aton nga kabataan. Kag sa mga previews naton Paul nga mga interview no with Sir Randy Palomaria, may ara sa mga kumbaga naga-train nga kabataan sa kada sports event naton nga kung sa diin ginatutukan gid ini sila and ini no ginapaidalom man sang LGU Pasay ini mga trainers naton Paul. Sila ni ang gagasto or ang LGU nagagasto sa ila nga training para nga maplastar no ang mga sports clinic kaging iban pagid no nga mga sports events dira sa Pasay City nga hindi na kinahanglan bala Paul nga magbayad no sa or makuha ikaw sa iban nga mga lugar o region sang mga referee o mga trainer. So dira mismo sa Pasay City sila na lang Paul ang naga-train kag naga-enhance man syempre Paul isang skills sang ila nga mga pumuluyo. Okay. Kag tani ang iban nga mga nga mga LGU sundon nila sinang ginahimo sang Pasay City Government. Kag ang iban nga mga LGU nga naga-conduct man sang libre nga sports clinic para nga ma-encourage ang mga Yes. kabataan gid sa hampang. Yes, correct ina Paul no. Kag manami gigiti subong mga maumpisa ang aton nga school year 2026-2027 Paul sa June. May pila pa ka bulan, duha pa ka bulan or less than 2 months pati. They can spend no sang ila nga summer sa pag-intra sa mga sports event naton instead nga maggamit lang always ang cellphone, maghampang dira sa cellphone o kun magkadto bisan diin maglagaw-lagaw. Why not no nga i-try nila Paul no ang ini nga mga libre nga summer clinics no sang aton nga mga LGU. Yan, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kung mahimo sang Pasay City Government nga hindi mahimo sang iban nga LGU, amo nang aton nga challenge no sa mga LGUs dira. Nga kung pwede mag-conduct kamo no sa mga libre nga sports clinic. Iti muning best time gid para sa mga kabataan nga makatuon sa mga bag-o naman nga sport or sa mga kabataan bala nga ti gusto nila nga ma-enhance pa gid ang ila skills sa napilian nila nga sport. Kapati kung di man gid ni matamaan ang LGU kung sila ni ma-sponsor pila ka sports na na manage gani sang Pasay City. Ang Iloilo City may ara man mapa-register lang kamo sa Iloilo City Sports Development Office sa City Hall. Din pa kamo sina kaysa sa magasto kamo or ang nakita ko gani sina dira no kada banwa abi may mga coaches kamo dira nga masiling mo mga masaligan nga mga coaches. Iti hindi naton malikawan may ara gid nga mga coaches nga ti pangwarta lang gid yang obra nila. So muna nga kun ang LGU makapangita sang mga kalidad nga coaches tapos i-encourage sa mga kabataan nga mag-register sa mga amuni nga sports clinic nagapati kita nga damo gidya sang mga kabataan nga mag-excel sa patag sang hinampang. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 40 minutos magaligid sa takna nga alas 10 sa aga dugang nga mga balita sa pagbalik sang programa Sports Zone.
Zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 49 minutos makaligat sa takna ng alas 10 sa aga. Padayon ka mong nagapamati diri sa gyapon sa programa Sport Zone. Mga kabiyanan, good news para sa mga nagabantay, nagatutok sa Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3x3 Asia Cup matapos nga nagdaog sila sang silver medal. Historic ini. Kaya ang masaming mabatian ta pag basketball, men's basketball gidya ang nagaarangka. Pero subong, ang Gilas Pilipinas Women nagdaog sang silver medal sa hampang nila no, sa Kalong, Singapore. Apisar nga nalutos sila no, sang powerhouse defending champs nga Australia Kangaroos. Ang Filipinas sa stellar campaign ang maayos ini kiti na-surpass nila ang 4th place finish nila sang 2025. Subong may medal na sila. Ang mga players inisanday Cassie De La Rosa, Afril Bernardino, Cheska Apag kag Mika Cacho. Ang ilang goal maga-secure sang podium finish kag nag-deliver gid sila. Para sa akon, kung wala ni ang Australia, kaya nila magkampiyon. Australia kag New Zealand. Pero para sa akon, dapat i-treat ini sang Philippines nga challenge. Eventually,
makalagas kita, kaway kita kabalo basi sa 5 years, 10 years after makakuha na kita sang kadalagan kon sa Australia. Amo man ay natabo sa sa mga weightlifting, Olympics, o sa gymnastics. Ngati pila ka tuig man kita nagulat. Pero way kita kabalo pero suntok sa buwan pero nami gid yang feeling abing underdog ka kag makadaog ka sang medal. Amo na nga mas, kung ako bilang athlete, mas prefer ko nga mangin underdog kaysa nga mangin ako ang paborito. Inabangod, lesser ang expectation, pero sige-sige ang pagpursigi mo, sige ang pag-enjoy mo sa ampang. Galing kati depende man. Depende sa mga athletes pero para sa akon, lain kon underdog kay. Lain pagin abi ang feeling. Pero ti kun ara ka naman sa ibabaw, importante lang ma-sustain mo eh. Dibla? Iti hindi man asa sanwara ka sa babaw eh. Dibla? So muna nga happy gid kita sa Gilas Pilipinas Women sa kadalagaan nila sa FIBA 3x3 Asia Cup. 52 minutos magaligan sa takdang alas 10 sa aga ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Sport Zone. Ang aton nga guest from the province of Guimaras, medyo nalang-alang lang sila. Hopefully next week makaupod naton sila. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Rochelle Jones Otahero sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito